Hey guys, nagbabalik tayo sa ating channel. Guys, my name is Joel Anis at ito guys, andito tayo kay Infinix. Sa mga naghahanap po dyan o yung syempre guys, ang budget lang ang hanap natin, tamang-tama ang update natin na to sa inyo guys. Kasi dito kay Infinix, andito po ulit tayo sa kanilang store para checkin po yung kanila pong mga cellphone. Yan, especially guys, yung mga gamer dyan na naghahanap ng budget na gaming phone, dito kay Infinix, napakadami. At syempre guys, maganda dito kay Infinix. Official gaming phone po ay andyan, yung kanilang GT30 Pro. Tapos hindi lang yan, naglabas po sila ng non-Pro edition. So mas mababa po ang price. Then ang good thing po is 5G na po yan. Tapos hindi lang yan, pagdating naman sa HOTS 60 series, ito naman yung mga bestseller po ni Infinix din. So medyo maninipis po ang design yan guys Yung kanilang ano yan. Tapos may mga NFC na po yan. So ito po yung mga sample ng NFC. O, diba? Kita nyo po. O, lumabas na yung specs niya. World's slimmest phone. O, gamit yung NFC. Tapos guys, hindi lang yan. Dito kay Infinix, kung hanap natin ay budget na tablet, may naglabas po sila ng bago dito. Ang kanila pong XPad 20 Pro. Guys, gagawa natin ng quick review to. Then, pero syempre guys, bigyan ko kayo ng ano niyan, ng konting specification. Pag-uusapan natin yan. Tapos ang budget na tablet din po nila, kanilang XPad 20. Yan. Meron din po yung dalawang variants. So meron po yung 128 and 256. So ganun din yung kanilang Pro, 128 and 256. Tapos guys, hindi lang yan. Syempre, meron din po sila dito mga budget. Yan, yung mga green box. So yung mga green boxes po ni Infinix, yan yung mga budget nila. Pero yan, umpisa na po natin guys ang ating update dito kay Infinix. So yun guys, so sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, ay wag po tayong makalimot. Sana ay mag-subscribe po tayo, yan. So ito na guys, bago tayo pumunta sa mga entry level o yung mga budget phone ni Infinix. Syempre guys, unahin muna natin yung kanilang mga top of the line. Yan, at syempre dito muna tayo sa kanilang Note 50 series. So guys, itong Note 50 series ni Infinix, ito ay may tatlong variants Ang isa po nito, Note 50 Pro Plus 5G. Siyempre guys, kung 5G po ang hanap natin, dito kay Infinix, ito po yung kanilang ang ganda po ng design nito guys. Naka metal frame, naka JBL sound, diba? Ito po yung kanilang Note 50 Pro Plus 5G. Siyempre guys, 5G. Ito po yung may mataas na screen refresh rate, 144Hz with iCar display at AMOLED display na po yan. Tapos naka Dimensity 8350 Ultimate 5G. 5.5G guys 5.5G processor ang ginamit dito. Supported ng 100 watts fast charging at meron na ring 50 watts para sa wireless charging. Meron po yung mga bypass charging, reverse wireless charging, pwede kayo mag-share ng battery. At ito po, pagdating sa main camera, meron po yung 100 times zoom para sa kanyang periscope camera. Siyempre guys, ginamitan po yan ng Sony IMX 896 with optical image stabilization po ang camera nito. Hindi ko lang guys may pakita sa inyo kasi wala silang live unit ng Note 50 Pro Plus 5G. Yan. Ito po yung pinakamataas pagdating sa kanilang Note 50 series. Yan. Para po sa variant, ang variant po na hawak natin ay 24GB RAM, 256GB. At ang presyo po nito ay 17,999. 17,999. Then guys, ang next natin ipapakita sa inyo, ito guys, live unit na to. Ang kanila pong Note 50 Pro, ito po ay 4.5G ang network connectivity. So pagdating sa design, halos same naman guys. So yan, mayroon lang ditong counting outline sa gilid. Naka metal frame din po yan. Medyo manipis po to yung Pro. Yan, naka JBL sound din. 144Hz din ang kanyang screen refresh rate. AMOLED display din, napakabibid din ng display nito. Tapos guys, ito meron siyang 90 watts po pagdating sa charging at 30 watts naman po para sa wireless charging. Diba? Tapos ito, kung more on camera tayo guys, yan. Napakaliwanag po ng camera niyan. So meron din siyang 50 megapixel po para sa kanyang main camera. Tingnan naman bezel niya, napakanipis ng bezel Halos full screen. Then meron siyang wide angle
Check natin ang wide angle guys. 0.6. Yun. Mas lumawak ang kuha natin. So, check natin. Lagay ko sa normal. 0.6 wide angle. O, diba? So, kung mahilig sa groupie, tama-tama sa inyo to. Meron din pong live focus yan o yung tinatawag nating portrait camera. So, ayan yung live focus niya. Portrait camera. Tapos guys, ito, para naman po sa kanyang variant. Ito po ay may dalawang variants. So, 128 po natin. Meron itong 16 gig RAM, 256. Price po natin doon ay 9,999. At ang 24 gig RAM, 256 po ay 10,999. Dati pong 11,999. Discounted po ng 1,000 kaya magiging 10,999 ang 24 gig RAM, 256 gig. Tapos hindi lang yan guys, yan. Meron din po sila ditong Note 50. Wala lang tayong display guys, pero same naman po ng design yun. Note 50 nila. Ito po ay, ito to, yung box na yan. Note 50, yan po yung non-pro. Price po natin dyan ay 8,499. 16 gig RAM, 256 din. At para naman guys sa mga gaming phone ni Infinix, so ito naman ang kanilang gaming phones. Ito guys yung huling lumabas po sa kanila, GT30. Ito po yung non-pro. So ito naman po yung medyo mababa ang presyo ng konti guys. Affordable. Ito po price po natin dito, unahin natin. GT30 Pro, ito po ay 11,999. Bali may RAM po to at ROM. Ang RAM po nito ay 16 gig RAM, 256 gig internal storage. So ito po ay naka 5G na rin, GT Trigger, at ito po ay yung tama-tama talagang panlaro. Naka console level control na rin po yan. Yan, GT Trigger 100, meron tayo ditong 1.5K resolution din, 144 Hz din. Ang screen refresh rate at AMOLED display na rin. So MediaTek D7400 5G processor po ang ginamit dito sa kanilang GT30 Pro. So ito guys is ganun din ang design Yan, GT30 Pro 16256, 11,999. Tapos guys, dito naman sa kanilang Pro, ayan. Ito po yung meron din po itong Gaming Master Edition. So meron po yung kulay black. So yung Gaming Master Edition po nito kulay black. So kung gusto po natin ng kulay black, mas mahal lang po yun ng 1K kung ikukumpara natin sa price ng mga 256 at ng 512. Ang kulay black po nito ay mas mahal ng 1K. So yun, kung meron tayong 13,999 sa 256, magiging 14,999 po kapag kulay black. Then ang 15,999 naman ng 512 ay magiging 16,999 kapag kulay black. Yung Gaming Master Edition po. Ang ilaw na to. At para naman guys sa kanilang GT30 Pro, yan guys, yung official gaming phone ni MPL. O ano pang hinihintay natin. Guys, maganda dito, tingnan yung display niya. Meron po siyang low blue light, naka low blue light certification po yan. So hindi masyadong masakit sa mata yan. Yung mga lightning ng mga kulay blue, di ba? Tapos ito, naka 144 Hz na rin ang screen refresh rate at AMOLED display na rin. Hindi lang basta gaming phone to guys So kung more on camera din kayo, 108 megapixel naman po ang camera nito. Ito po may GT trigger po yan. Makikita po natin yung trigger button nito kapag nakalagay sa case. Ito po yung case niya, yan, may trigger button yan. At ang maganda sa trigger button nito guys is touchscreen. O diba kung may nakikita tayo mga trigger button as in button talaga, ito touchscreen yan. Yan, ito po yung mag-charge cooler na makukuha nating free. Ayan. Habang nagcha-charge po kayo, lumalamig po yung ating phone. So, bukod sa built-in po niya na cooling system, sa labas po may cooling system pa rin. Kasi nga po, talagang naka-ready na yan kung pangwalwalan din laang ang gagawin natin sa phone natin, pang laro, pag magdamagang gamit, pwedeng pwede. Then maganda po sa signal nito is naka 5.5G. 360 degree po ang signal nito. So, ibig sabihin, paikot po sa buong body o doon sa frame niya, may signal po yan. Kaya kahit anong hawak nyo dito sa phone, possible na makakakuha talaga ng signal. Kaya ito po yung yan, meron po siyang 360 full scenario, meron siyang game antenna.
full signal no matter how you hold it. So kahit anong hawak natin dito, may signal. So yun ang maganda dito sa kanilang GT30 Pro 5G, 5.5G. Yan, para po sa apat na variants ito guys, ang kulay gray niyan at kulay white. Yan, ito po yung white, gray. 256 po nito ay 13,999. Kapag kulay black o yung Gaming Master Edition, 14,999. Then ang kanila pong 512 ay 15,999. At kung black naman, 16,999. Tapos guys, dito naman tayo sa kanilang Hot 60 series. Yan, so ito naman po yung kanilang Hot 60 Pro. Ito po yung flat. Ito po yung design ng camera. So guys, maganda naman dito pag may case yan, flat na flat po yan sa likod. O diba, flat na flat yan. Guys, ito unahin natin ang kanilang Hot 60 Pro. Screen size, naka 6.7 din yan. So 6.7 inches. Tapos ito guys is naka 144 Hz na rin. Ang kanyang screen refresh rate, very smooth. At AMOLED display na rin. O, napakaliwanag ng display niyan. Diba? Mukhang Apple, oh. Tingnan niyo po guys, mukhang Apple talaga to. Pati yung kanyang dito, pinaka-design niya sa ibabaw. Ayan, oh. Tapos hindi lang yan guys, bukod doon sa kanyang ito ay meron na rin 1.5K resolution. So yung mataas po ang resolution ng screen tong si Hot 60 Pro. Naka 16GB RAM, 256GB internal storage. At kung more on camera tayo, video, ay hindi pa uhuli ang camera po nito. 50 megapixel po ang camera niyan. At meron siyang smooth video guys sa back at saka sa front. Pwede po nating stabilize ang video nito. So meron siyang stabilized video. O, naka 1080 60 frame po yan. O, diba? 1080 60 frame. Pwedeng pang video. Yan. Para po sa presyo natin dito, 6,999. Yan, ang kanila pong Hot 60 Pro. At yan po guys ay 4G. Yan. Tapos, dito naman tayo sa kanilang Hot 60 Pro Plus. So, ito po yung tinatawag nilang Paper Thin Power In. O, napakanipis po kasi nito. Ito po ay may nipis na 5.95 mm yung nipis po ng gilid niyan. World's slimmest phone. Naka 3D curve. Ayan, yung kanyang design. So, naka 3D curve po yan. Magaan po, 155 gram. 1.5K resolution din. Medyo mataas po talaga din yung display niya. 144 refresh rate. Camera po nito, ginamitan ng Sony camera IMX 882. Check po natin yung camera. Yan guys sana makatulong yung mga video na ginagawa ko sa inyo para kayo makapamili ng ayos. So alam po natin yung mga bibili natin, di ba? Ito guys, kung more on video din kayo, ay napaka-smooth din ang video nito. Ikumpara nyo po yung camera nito sa mga camera nating mga hawak at papalag po itong ang kanilang Hot 60 Pro Plus kasi napakaliwanag po talaga ng display. Ang display po nito ay sadyang maliwanag talaga. AMOLED display, Corning Gorilla Glass din yan, matibay. At naka JBL sound, o di ba? Tapos guys, naka 1.5K 1.5 drop resistant din yan, meter, o di ba? Yung taas lang. So syempre for protection lang 'yon, not intentionally, para safe. Yan, para po sa presyo ng ating ito, variant po nito 16GB RAM 256, Hot 60 Pro Plus 8,999. Pero guys, double check natin sa mga store kasi ibang store talaga iba-iba yung price. Pero dito guys, yan sa Lipa. Para ma-avail nyo yung ganyang price, sabihin nyo, napanood nyo po kay Joel Oniz. Para bigay po sa inyo yung mga presyo na binibigay natin. Yan. Kung sakali magkaroon ng adjustment yan. Tapos guys, ito naman yung tablet natin. Ito po yung tablet natin. Yan. Yung bago pong release ni Infinix, ang kanila pong XPad 20 Pro. Power like a PC. O siyempre, parang PC na talaga yan. O may keyboard. 12 inches, malaking screen. 2K resolution, mataas po ang resolution nito guys O di ba? 2K resolution 'yan. At ang maganda po dito guys, included na po ang ating S Pen. Mostly kapag binili natin ito separately ay nagkakahalaga to ng mga 2,000.
more or less, di ba? Pero dito free. Free yan dito sa Xpad 20 Pro. Single SIM, 4G. O, di ba? Ano pang hanapin natin? Tapos may extra free pa daw yan na cover, book cover. O, di ba? Bukod doon sa keyboard, may book cover pa. Yan, price po natin dito, 128 gig, 10,999. At ang 256 po nito ay 12,999. Then, Xpad 20. Ito po, may dalawang variants din, very affordable, 11 inches, 128 po nito. Ito po ay 6,799. At ang 256 po nito ay 7,799. So, very affordable pa rin. O, di ba? May kasama na ring cover. O, di ba? Ano pang hinihintay natin doon? Then, guys, ito, punta naman tayo sa mga budget nila. At ito naman guys ang update natin sa kanilang mga budget. O ito guys ang may update natin na Smart 10 sa dito po kay Infinix. Ang Smart 10 po nila meron po silang 64 gig, 128 at yung 256 gig. Siyempre guys, hindi na natin kailangan maglagay pa ng extra memory. Laki na ng memory nito. Ito guys para sa presyo po ng ating yung kanila pong ito Smart 10 na 256 gig. Yan, dual SIM, 120Hz refresh rate na rin. Ito po, price po natin dito, 4,799. O, naka 256 na po tayo. IP64 na rin, dust and water resistant, at malakas ang volume, 300% volume. Smooth ang screen niya, naka 120 po ang refresh rate. At para po sa processor guys na ginamit sa ating Smart 10. So, ito tatlong variants po. Yan po ay ginamitan ng Unisoc T7250. So medyo malakas-lakas na rin pagdating sa mga variant ng mga Unisoc. Di ba? Pagdating sa entry level. Ayan na po ang ating presyo. Ayan, ulitin po natin guys, 256 po. 4,799. Ang 128 po na variant nito ay 3,999. At ang 64 gig 3,299. So ayan guys ang ating update. Tapos sa kanila pong Hot 60i, ito po may tatlong variants po ito ang kanilang Hot 60i. So meron po tayo ditong pero guys, ang hawak lang natin dito ay yung variant na 4GB RAM, 256GB. So meron po yung 4+4 kaya po 8 ang RAM niyan. Yan, para po sa presyo natin diyan guys. Ito po ay 5,799. So yon, 5,799 ang original price po natin diyan. Tapos ang isa po natin dito na 16GB RAM. So yan naman, mas mataas ang RAM po niyan. Yan po ay 6,499 o 6,500. Yan po yung price natin kay Hot 60i na 16GB 256. So ano bang bago dito guys kay Hot 60i? Ito ay naka 45 watts. Fast charging na din. Tumaas ang battery, 5160 mAh battery na din. Yan. Siyempre guys, ito maganda po dito, may NFC na rin po yan Naka Helio G81 po ang processor na ginamit dito. Yan, Hot 60i. Tapos naglabas po si Infinix din ng Hot 60 5G. So ito yung pinakamurang 5G. Ayan, naka 16GB RAM 256 po to. Ito yung pinakamurang 5G na Infinix. So meron po yung 5-year TUV fluency protection din sa kanyang unit. Then MediaTek D7060 5G ang ginamit pong processor. So yung lang guys, anong alam ko parang single SIM to Yan. Yan, tong si anong ito ay yan. Kung naghahanap din po tayo ng 5G, yan, D60. Naka D760 5G processor po ang ginamit dito sa kanilang Hot 60 5G Plus. Ayan, 16GB RAM 256. Price po natin dito 7,999. Pinakamurang 5G po ni Infinix. So ayan na guys ang pinaka-latest update natin dito kay Infinix.